Hello YouTube. It's Saturday afternoon. Punta tayong Antipolo. Excited akong bumiyahe ngayon. Siguro pansin nyo naman kung bakit. I bought a new helmet. Kanina kasi nasa Green Hills Mall kami. Matagal ko nang iniisip dumaan sa Vintage Rider Manila. This is a VRM Tracker matte gray helmet. O diba? Nilagyan ko lang siya ng bogo na visor. Subukan natin ngayong hapon. Kumustahin natin. Kaya let's go. Maingay ba siya gamitin? Well, expected kasi this helmet wasn't built naman to be quiet eh. Actually, ang VRM helmets, kilala sila for being lightweight, na may small shell, kaya hindi masyadong bulky tignan. It's a local brand, pero yung helmets nila comes from, I think, Vietnam or Thailand, or both. Kung hindi ako nagkakamali, it's the same with the Royal Helmet brand. Same lang ata ang manufacturer. Pero yung VRM, it's a local brand. I think ang owner nito is isang lawyer. Ang main store ng VRM is sa Tiendesitas, Pasig. Meron silang branch din sa Alabang. I think it's in front of FEU Alabang. Then meron din silang store dito sa may Green Hills. Sa area ng Life Cycles and Giant Bicycles. So VRM store, Vintage Rider Manila. So pag pumasok ka sa store nila, kikita mo yung display ng variety of helmets nila. They have open face helmets and full face helmets. The one I'm wearing right now, it's a matte gray. Actually, it's a matte dark gray ata eh. Kasi may gloss na dark gray ito, and may gloss na light gray, or parang silver na siya. But I chose this one kasi bagay siya dito sa GTS natin, matte gray. Itong suot kong tracker helmet is actually the premium model. Ang difference lang naman nito sa classic na tracker helmet is itong premium helmet, I think brown din ang lining, color brown ang lining, and may grills siya dito sa harap, sa chin area. Yung classic na tracker helmet, walang mga grills or butas sa harap. I got the size XL. I was thinking of getting the double XL, kaso parang sobrang luwag na. So I got the XL size. Ang kagandahan naman kasi sa VRM helmets, small size shell siya. Yung sizes actually nagdi-differ lang sa kapal ng cheek pads. So habang palit ng size, pakapal yung kapal ng cheek pads. I got the XL size. So far naman okay yung fit. Yung dito sa may forehead ko, medyo lapat siya, pero in time mag-a-adjust yan. First time ko lang naman kasing gamitin. So pagkabili ko kanina, pagka uwi ko sa bahay, ang una kong ginawa, kinabitan ko ng cradle ng cardo ko. Hindi siya actually designed for a cardo device, pero naikabit ko naman. May area dito sa may cheek pads on both sides na kung saan pwede kong ikabit doon yung speakers ng cardo. Medyo alanganin lang eh yung
yung pagkakatago ng wiring niya. Since medyo manipis nga yung kanyang chick pads, parang kailangan mong hanapan ng magandang posisyon yung mga wiring ng speaker and ng microphone under dun sa chick pads. Yung microphone niya, initially dito ko nilagay sa area dito sa front, sa loob. Pansin ko pag hinuhubad ko yung helmet, parang sumasabit siya sa kilay ko kasi small size nga kasi yung shell ng helmet eh. So parang sumasabit sa kilay ko. So instead of placing it here, nilagay ko na lang siya banda dito sa tagiliran. Same lang naman din yung function niya. I'm able to use the Cardo. Now, yung DJI Mic Mini ko naman, definitely hindi ko pwedeng ilagay sa loob. Just the same with my previous Bell helmet. Hindi siya kasya sa loob and wala siyang kakabitan. So instead, I reused yung strap ko na ginamit ko sa aking chin mount. And doon ko nilalagay ang aking DJI mic. O, diba? So meron akong velcro na strap here. Ito ba? Na 18. And doon ko kinakabit yung this one. Velcro na strap yan. And doon ko kiniklip yung aking DJI Mic Mini. Yun lang, para lang akong may dumi dito. Kung mapapansin nyo, di ba? Siguro sabi ng mga viewers, ano yun? Ano yung nakaharang doon sa may right cheek niya? It's my DJI Mic Mini. Total ang purpose ko lang naman for this helmet is pang harabas eh. Like pang city riding lang. Pag panggamit lang na helmet if pupunta ka sa grocery or sa McDo or sa car wash, something light na madaling isuot, comfortable naman, pang harabas kumbaga. So right now okay naman siya. Again, yung sa may forehead medyo fit siya eh. Hindi naman masakit, pero sabi nga nung girl dun sa VRM store, si Miss Kim, mag-a-adjust yan. Tama nga naman siya. So let's just wait and see. So sa tenga ko naman, so naglagay ako ng speakers doon ng Cardo. So far naman di ko siya nararamdaman. Hindi siya mukhang ipit yung tenga ko. Yun lang, I need to recheck my wire connecton. Parang feeling ko kasi hindi gumagana itong sa left ears ko. Or baka kailangan ko lang i-readjust ng position. Baka hindi siya nakasentro sa kaliwang tenga ko. Hindi naman siguro sira. Ito na kasi yung gamit ko ever since eh. Ito yung nakakabit dun sa dati kong Arai na Rapid Neo. Then nilipat ko siya sa Bell bullet helmet ko. So tinago ko lang siya after I sold those helmet. Tinago ko lang. Then now na may secondary helmet na ako, kinabit ko ngayon. Baka nagkamali lang ako ng kabit or kinalas ko kasi yung connectors kanina eh. So baka hindi ko na ibalik na maayos. So i-check ko lang pagdating ko dun sa ating paroroonan. Now visibility, makikita nyo naman yun, ang laki ng butas ng helmet. Maluwag. Parang yung visibility niya very similar when I was using my Bell helmet before. Kita ko lahat oh. This one VRM helmet to, it's just a local brand. Pero syempre diba, love your own. Support local tayo, diba? How much siya? Ang price talaga is I think nasa 4,950 or 990. Basta less than 5,000. And right now may 10% discount pa sila. So mga around 4,500 or 4,400 plus. We'll post it sa screen yung exact price. Now bumili ako ng Bogo visor, smoke
BOGO visor. Yung price ng BOGO visor is around 1,400 plus, or basta a little bit less than 1,500. May 10% discount din siya. So total na binayaran ko is around 5,800 or something like that. Less than 6,000. We'll post later. Sorry, kakabili ko lang pero nakalimutan ko na yung exact price. Basta may 10% discount sila. And may mga freebies like duck visor. Meron silang binigay na duck visor na color black. So may kasama ding helmet spray. May 4 silang choices doon. Ano pa ba? Siyempre yung helmet comes with the helmet bag or dust bag. And bibigyan ka rin nila ng VRM brand na balaclava or yung scarf. So okay na, di ba? Alam mo naman tayong mga Pinoy, basta may discount, basta may freebies, happy tayo. Ibabaw lang kaligayahan natin eh. Siguro maya i-adjust ko rin tong helmet strap. Parang eksakto yung pagkaka-adjust ko eh. By the way, easy release ano pala ito, helmet strap, hindi 2D ring. Kaya nga nasabi ko, di ba? Magaan lang, madaling isuot, madaling i-strap, pangharabas lang talaga. Yung BOGO visor ko nga pala, if mapapansin nyo, sinadjust din naman din ni Miss Kim na ang piliin ko yung medyo pointed. Mas bagay daw dito sa tracker helmet yung medyo pointed ang shape ng visor. Nag-agree naman ako. Hindi ko pinili yung bubble visor kasi parang nagmumukha siyang bulky. At least itong kinuha kong visor, medyo hindi bulky ang kanyang shape. Plus pag naka-open siya, like ito, naka-open, it serves like the duck visor, diba? So hindi ko na kailangan ikabit yung duck visor niya. Dito lang naman kinakabit yun eh. May 3 butones dyan. Kita nyo. Pag hindi ko siya ginagamit, para lang din siyang duck visor, diba? And I'm sure magagamit ko yan pag umuulan. Pag umuulan kasi hindi ko kino-close yung aking visor dahil na ano ako sa patak ng ulan eh. Plus ginagamit ko siyang parang duck visor, panghawi lang or pang takip lang sa patak ng ulan. Anyway, we'll be back. Nandito na ako sa Fatima Antipolo. Ricardo, volume down. Hello again. Kakatapos lang natin mag-clinic. Ito, uwi na tayo. So, kumusta naman ang ating VRM tracker helmet? So, kanina sabi ko, kailangan kong i-check yung speakers ng aking Cardo. Parang feeling ko kasi hindi gumagana yung left speaker. Baka may mali akong kabit or na-disconnect sa kanyang connectors. So in-adjust ko na siya ulit. Both speakers are working naman. Again, yung helmet kasi is not designed for a Cardo unit. Pero kanina, kinalikot ko ulit siya, in-adjust ko ulit, hinanapan ko ulit ng magandang posisyon yung mga wires niya. So gumagana yung dalawang speakers. So far naitago ko yung wires and yung mga connectors ng maganda. Subukan ngayon natin pauwi. Feeling ko yung speakers kailangan ko lang i-adjust pa anterior
Pero yung iba, yung wires and yung mga connectors ng wires, tingin ko maganda na yung position niya behind the cheek pads. It's almost 6 PM ng gabi. Tingin ko hindi ko na magagamit yung visor. Masyado na siyang didilim. Smoke kasi siya. Pero okay lang. Yung helmet, syempre regarding sa noise, hindi siya kasing tahimik ng aking HGC. Yung noise, parang very similar lang with my Bell helmet. Expected naman kasi dahil open kasi dito sa may chin, sa may jaw area. So talagang papasok ang hangin. Tapos malaki pa yung butas dito sa harap. Okay lang. Visibility wise, okay siya. Classic ang kanyang design. Saka bagay na bagay sa aking Vespa, di ba? Do you agree? Agree ba kayo? Agree. Like lang kayo kung nag-agree kayo. For those naman sa mga viewers na nagdi-dislike ng aking videos, I'll do better next time. Pero if like nyo ang aking helmet, like nyo lang ang aking video. VRM Premium Tracker Helmet, matte gray. Sulit ba siya? I guess, kasi hindi siya kasing mahal ng mga ibang helmet. Does it mean na hindi siya safe? DOT certified naman siya at saka ICC certified. I guess enough na yon for city or urban riding. Ganito lang naman ang biyahe natin. Pag traffic, slow moving lang tayo. Saka buying this VRM helmet helps our local industry, di ba? Yung ating local entrepreneurs, nakakatulong tayo kahit paano. Support local. So gumagabi na. Siguro enough discussion na yon on my new helmet, my VRM Premium Tracker Helmet. I'll end my video na. See you in my next video.